Sa isang modernong gusali sa gitna ng Makati, abala si Alessandra Ramirez sa harap ng kanyang computer. Tila hindi nauubusan ng tawag ang kanyang cellphone habang kaliwat kanan ang meeting requests na sunod-sunod na pumapasok sa kanyang assistant. Hindi pa man sumisikat ang araw, naroroon na siya sa loob ng kanyang opisina, nagpaplano para sa susunod na buwan ng delivery schedules ng kanyang 3 rice warehouses sa Bulacan, Laguna at Cavite. Make sure the delivery to the hospital in Taguig arrives before 10 a.m. Walang palya, malamig, ngunit diretso niyang utos sa assistant. Opo, ma'am. I already confirmed with the logistics team. Sagot ang dalaga habang bitbit ang clipboard. Sa edad na 38, si Alessandra ay kilala bilang isa sa pinakamayayamang babae sa industriya ng rice trading. Pinaghirapan niya ang lahat mula sa negosyo ng kanyang yumaong ama, isang masinop na mangangalakal ng bigas na nagsimula sa palengke ng Quiapo. Ngunit ibang klase si Alessandra. Lahat ng detalye, mula sa packaging hanggang sa accounting, ay kailangan dumaan sa kanyang pagsusuri. Para sa kanya, hindi sapat ang pwede na. Kailangang perpekto. Ang problema, hindi lang negosyo ang saksi sa kanyang katigasan. Mabing sa personal niyang buhay, walang sino man ang makalapit sa kanya. 7 taon na ang nakalipas mula nang iniwan siya ng kanyang asawa. Ang dahilan? Wala raw siyang oras. Wala siyang puso. Umasa raw ito na sa likod ng kanyang tagumpay ay may mainit na pagmamahal, ngunit ang nahanap lamang ay malamig na sistema. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang leather chair, tiningnan niya ang litrato ng ama na nasa gilid ng mesa. Papa, kung buhay ka lang sana, hindi mo hahayaan na may masayang kahit isang butil lang bigas sa bodega. Bulong niya, tila may paninisi. Matigas si Alessandra sa paniniwalang ang bigas ay simbolo ng buhay. Kaya't sa lahat ng branches, may isang malinaw na utos, bawal ang libreng bigas. Kahit kaibigan, kahit kamag-anak ng empleyado, kahit pagutom. Isa itong prinsipyo na binuo niya sa loob ng 15 taon ng pagpapatakbo ng negosyo. Para sa kanya, ang pagsuporta sa tamang sistema ay mas mahalaga kaysa emosyon. Kaya't nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Paredes, ang manager ng Bulacan branch, ay bigla siyang napabalikwas mula sa kanyang pagkakaupo. Ma'am, may problema po kami. May nawawalang 2 sako ng bigas sa stockroom nitong 3 araw na sunod-sunod. May inventory record ka ba? Tanong niya, seryoso ang muka. Opo ma'am, tiningnan na rin po namin ang CCTV. May isang binatilyo na palaging lumulusot mula sa likod. Madalas madaling araw siya dumarating. Mahina ang ilaw pero kita pa rin ang kilos niya. Mukhang marunong. Tahimik si Alessandra ng ilang segundo bago sumagot. Padala mo sa akin agad ang video. Walang aarestuhin hanggat hindi ako sigurado. Ako na mismo ang pupunta dyan bukas ng gabi. Huwag ninyong gagalawin ang lugar. Bukas po ma'am, kayo mismo? Oo, ako mismo. Wala pang 10 oras ang lumipas. Naroon na siya sa isang kotse sa labas ng bodega sa Bulacan. Nakadamit siya ng simple, white shirt at itim na pantalon, nakakap at salamin para hindi makilala. Sa loob ng kotse ay pinapanood niya ang CCTV footage na ipinasa sa kanya sa USB. Bagamat medyo grainy ang video, nakita niya ang figura ng isang payat na binata, mga 16 o 17 taong gulang. Buhat ang isang sako ng bigas sa balikat at mabilis na naglalakad palayo. Hindi marunong magnakaw sa estilo. Walang saplot sa paa. Hindi dumaan sa pinto kundi sa maliit na siwang sa pader na tila alam na alam ang likod ng bodega. Bakit parang kabisado niya ang daan? Mahina niyang tanong sa sarili. Sa susunod na gabi, naghintay siyang muli. Andang 3:00 ng madaling araw, may narinig silang ingay sa may pader. Dahan-dahang bumukas ang lumang kahoy na panel. Mula sa dilim, sumumaw ang batang binata. Nakatakip ang kalahati ng mukha sa isang punit na t-shirt. Buhat ang kalahating sako ng bigas sa balikat. Tahimik ang lahat. Pigilang hininga ni Alessandra habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ng binata. Sa halip na magpatuling sa gwardya para hulihin, sinenyasan niya itong huwag gagalaw. Gusto niyang malaman kung saan ito pupunta.
Nang makalayo na ng kaunti, tahimik niyang sinundan ng binata, kasabay ng driver niyang si Mang Lando. Sumakay sila sa sasakyan, tinutuntun ang binata na naglalakad lang sa bangketa, madilim ang paligid. Tumigil ito sa isang iskinita malapit sa tambakan ng basura. Sumilip sila mula sa loob ng sasakyan. Doon nakita ni Alessandra ang isang lumang barong-barong, halos wasak na ang bubong. Sa harap nito ay dalawang bata, isang babae at isang mas batang lalaki, parehong nakasuot ng lumang damit at tila gising pa kahit madaling araw. "Kuya, may dala ka na?" Masayang tanong ng batang babae. Ngumiti ang binata. Ibinaba ang sako at agad kumuha ng palayok mula sa loob ng bahay. Inumpisahan itong isali ng bigas. "Gagawa ako ng lugaw. Mia, Dondi, isihin mo si nanay para makahigop siya bago uminit ang sikmura niya." Hindi makapaniwala si Alessandra sa nasasaksihan. Sa halip na ibenta ang bigas, ginagamit ito ng binata para sa pamilya. Sa gitna ng karimlan at kahirapan, naroroon ang batang halos wala nang makain, ngunit buo pa rin ang prinsipyo. Kailangan kumain ang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang iyon mula sa loob ng sasakyan, parang may kung anong bagay ang nabasag sa loob niya. Para siyang binatukan ng sarili niyang konsensya. Ito ba ang batang nagnanakaw na dapat niyang ipakulong? "Ma'am, ano na po ang utos?" Tanong ni Mang Lando habang nakatingin sa kanya, ngunit hindi sumagot si Alessandra. Sa halip, tinakpan niya ang kanyang mukha ng palad at tuluyang napaluha ng hindi inaasahan. "Wala, wag muna, hindi pa ito tapos," bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang hindi sapat ang batas ng negosyo, hindi sapat ang walang palya, sapagkat may ilang bagay sa mundo na hindi kayang timbangin ng calculator o ledger: kagutuman, sakripisyo, at pagmamahal. Madilim pa nang magising si Elias mula sa kanyang banib sa simento. Dinig ang paghilik ng kanyang bunsong kapatid na si Dondi, habang yakap-yakap pa nito ang isang lumang teddy bear na halos wala ng balahibo. Katabi nila si Mia, ang kanilang ate, na 1 taon lamang ang tanda kay Dondi. Ngunit ngayon may responsibilidad ng parang matanda. Tahimik na bumangon si Elias. Pinilit wag mag-ingay. Masakit pa rin ang kaliwang braso niya. Hindi pa ito tuluyang gumagaling matapos siyang mabalian ng madulas habang naglalako ng mineral water sa gitna ng trapiko. Simula noon, hindi na siya pinabalik ng kumpanyang kinikitaan niya ng 20 pesos kada karga. At mula noon, hindi na rin siya muling nakakita ng matinong trabaho. Sabi nila, abala lang ang mga kumpanya sa mga may diploma. Pagsilip niya sa maliit nilang kalan, nagawa sa pinagtagpitagting hollow blocks, napansin niyang wala nang natirang bigas sa lalagyan. Pati ang sabaw ng huling nilutong sardinas ay tuyot na sa gilid ng kaldero. Hinawakan niya ang tiyan na kumakalam pero agad na lumingon sa loob ng barong-barong. "Mia!" bulong niya. "Oo po kuya," sagot ng dalagita habang pupumas-pungas sa antok. "Dito ka lang ha, baka matagalan ako mamaya. Alagaan mo si Dondi. Huwag kayong lalabas. Kuya, wala na tayong bigas." Tumamo si Elias at pinilit numiti. "Oo, pero kukuha ako. Maghintay ka lang." Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag. Hindi na rin siya nagpaliwanag noon sa nanay nila nang simulan niyang gawin ang hindi pa niya kailanmang nagawang krimen, ang magnakaw. Mahirap sa kanya, lalo pat kinalakihan niyang ang kanyang ina ay isang labandera na walang ibang pangaral kundi ang dangal ay mas mahalaga sa buhay. Ngunit anong saysay ng dangal kung ang mga kapatid mo'y wala nang makain? Kung ang huling gamot ng nanay mo ay hindi mo man lang kayang bilhin? Naalala niya pa kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa paghahanap ng kalakal, napadaan siya sa likod ng isang lumang bodega. May butas sa pader, maliit lang, pero sapat para masilip ang loob. Dinig niya ang usapan ng mga tauhan na sobra-sobra ang stock at marami ang nasisira sa tumpo. Sa gabing iyon, tinikso siya ng kanyang gutom. Sa gabing iyon, unang beses siyang pumasok sa siwang na iyon. Bit-bit ang lumang bayong at inilabas ang kalahating sako ng bigas na may butil pa ng alikabok. Mula noon, gabi-gabi na niyang ginagawa. Hindi para ipagbili, hindi para pagkakitaan, kundi para lang masigurong makakakain sina Mia at Dondi
at maibsan kahit kaunti ang paghihirap ng kanilang ina, na ngayoy palaging nilalagnat at hindi na makatayo sa banig. Pagkatapos ng mahigit 1 oras ng paglalakad mula sa kanilang barong-barong hanggang sa bodega, umupo muna si Elias sa gilid ng kanal para magpahinga. Nililingon-lingon niya ang paligid, tinitiyak na walang tao, walang gwardya, walang bagong CCTV. Matagal na niyang kabisado ang oras ng pag-ikot ng mga gwardya sa compound. Alam niyang may 5 minutong pagitan bago magpatrolya ang isa. 5 minuto para makalusot. Pero sa totoo lang, tuwing gabi na ginagawa niya ito, palagi siyang nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Takot na mahuli, takot na ipahiya, at takot na marinig ng mga kapatid niya ang balitang ang kuya nila'y isa palang magnanakaw. Nang makalusot na siya sa siwang ng pader, mabilis niyang tinumbok ang kinalalagyan ng mga stock ng bigas. Pinili niya ang isang sako na may maliit ng punit sa gilid. Isang palusot na inaasahang hindi agad mapapansin. Sa paglabas niya mula sa bodega, hindi niya alam na may 2 pares ng mata na palihim na sumusunod sa kanya. Si Alessandra, na ngayon ay nakasuot ng itim na jacket at ball cap, at ang driver niyang si Mang Lando. Naatanaw sila sa malayo habang si Elias ay dahan-dahang naglalakad palayo, pasan ang bigas na tila mas mabigat pa kaysa sa kanyang katawan. Sa kabila ng kaba, dama niya ang kaunting ginhawa. Isang gabi na naman na makakakain sila. Isang gabi na naman na hindi niya kailangang marinig ang iyak ng tiyan ni Mia o ang ubo ng ina. Pagkarating sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Dondi. "Kuya, yay! Makakakain na tayo?" Tumamo si Elias. "Oo, pero simple lang ha? Lugaw lang muna ulit." "Okay lang, basta may sabaw kuya. Ang sarap nun." Sabay ngiti ng bata na parang walang iniintinding gutom o hirap. Pinagmasdan siya ng kanyang ina habang hinahalo ang bigas sa kaldero. Mahina na ang katawan nito, nangingitim na ang mga mata at halos wala ng laman ang pisngi. "Elias, anak, saan mo na naman nakuha yan?" Mahina nitong tanong. "May nagbigay, Nay, yung may-ari ng tindahan sa palengke. Binigyan ako ng tira," pagsisinungaling niya habang iniwasan ang mga mata ng ina. "Tigilan mo na yan, anak. Ayoko na may ginagawa kang masama para lang mabuhay tayo." Namingilid ang luha ng ina. "Hindi ko po kaya, Nay. Hindi ko po kayang makita kayo ni Mia at Dondi na gutom. Hindi ko po kaya." Umiling ang ina. Sabay bumaling sa dingding na gawa sa plywood. Wala na itong masabi. Alam ng mali. Pero alam rin niyang hindi madali ang piliin ng tama kung ang tiyan ng mga anak mo'y wala ng laman. Sa kabila ng lahat, nagpapatuloy si Elias. Tahimik siyang mandurungot ng bigas, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong mahal niya. Sa isip niya, hindi siya bayani, hindi rin siya kriminal. Isa lang siyang batang pinilit ng pagkakataon na gawin ang isang bagay na kahit siya ay kinamumuhian. At sa bawat gabing naglalakad siya, pauwi bitbit ang bigas, nananalangin siyang wala sanang makakita, wala sanang mahuli, at sana may isang himala na darating, isang pagkakataon na hindi na niya kailangang magtago sa dilim. Tahimik ang buong opisina ng main branch sa Makati habang muling pinapanood ni Alessandra ang CCTV footage ng binatang nagnanakaw ng bigas. Sa loob ng ilang araw mula nang makita niya ito ng personal, hindi siya mapakali. Sa bawat eksena ng binatang tahimik na binubuhat ang bigas, tila may puwersang humahaplos sa kanyang budhi. Hindi po katulad ng mga nakaraan niyang kinaharap, mga empleyadong nagnakaw na kita, truck drivers na nagpalsipikan ng delivery receipt, o suppliers na nilinlang siya sa presyo. Iba ito. Mas masakit, mas personal at mas mahirap intindihin. "Ma'am, ready na po ang board meeting," anunsyo ni Clarice sa doorway. Hindi agad sumagot si Alessandra. Itinabi lang niya ang laptop, pinatong sa gilid ng mesa at humina ng malalim bago tumayo. "Sabihin mong next week na lang. I want to focus on Bulacan branch this week." Tahimik na umalis si Clarice. Alam ng buong kumpanya na kapag ganito na ang tono ni Alessandra, wala nang tanong-tanong.
Ngunit sa isip niya, may tanong na hindi niya kayang palampasin. Sino ang batang ito? At bakit tila ba ang bawat kilos niya ay hindi bunga ng kasamaan, kundi desperasyon? Makalipas ang 2 araw, lumarga si Alessandra pauwi ng Bulacan. Sa pagkakataong ito, wala na siyang disguise. Nakasuot siya ng simpleng blouse at pantalon. May kasamang notepad at ballpen at sa halip na manakot o magsisante ng empleyado, ang layunin niya na yon ay alamin ang pinagmulan ng lahat. Nang makarating sa branch, agad siyang sinalubong ni Mr. Paredes. "Ma'am, wala na pong kaso simula noong gabing nakita niyo siya. Pero hindi pa rin namin kilala ang bata. Mukhang hindi taga rito." "Hindi taga rito?" tanong niya, kunot noo. "Opo. Wala pong sino mang staff o kilalang residente sa paligid na may anak na ganun ang edad. Pero may ilang nagturo ng direksyon papunta sa looban malapit sa tambakan." "Gusto ko makita ang lugar na yan. Walang sasama." Kinuha niya ang address at mag-isa siyang nagmaneho gamit ang isa sa mga service cars. Dumaan siya sa masisikip na kalsada. Mga eskinita na puno ng mga batang naglalaro ng trumpo. At mga nanay na nakaupo sa bangketa habang tinatanggalan ng tinik ang isda. Halos hindi makadaan ang kotse, kaya't iniwan niya ito sa labas at naglakad. Nagsimula na ring umambon, kaya't binilisan niya ang hakbang. Pagkarating sa looban, sinalubong siya ng mga tagpi-tagping bahay at amoy ng basang kahoy. Sa gilid ng isang pader may isang matandang babae na nakaupo habang nagpapaypay gamit ang lumang folder. Nilapitan ito ni Alessandra. "Manang, may kilala po ba kayong binatilyong may 2 kapatid na maliliit? Taga rito raw po, baka kilala ninyo?" Pumango ang matanda. Ang tahanan ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. At sa harapan nito ay may malaking planggana na puno ng tubig ulan. Wala siyang ibang nakita kundi isang batang babae na tahimik na naglalaban ng damit sa sahig. Nilapitan niya ito. "Iha, si Elias ba nandyan?" Napalingon ang bata. Halata sa itsura nito ang gutom at pagod. Ngunit may magalang na tono sa pananalita. "Wala po si kuya, nasa labas po, pero babalik din po yon. Ako si Elesa," pagpapakilala niya, gamit ang nickname na hindi ginagamit sa negosyo. "Kaibigan ako ng tumutulong sa inyo. Gusto ko lang sanang makilala si Elias." Tahimik lang ang bata, parang nagdadalawang isip. Ngunit kalaunan ay tumango. "Sige po, pasok po kayo kung gusto ninyo." Sa loob ng munting tahanan, agad na sumalubong sa kanya ang isang matandang babae, ang ina ni Elias. Nakahiga ito sa banig, payat na payat at tila hirap huminga. "Pasensya na po, medyo magulo po ang bahay," sabi ni Mia, habang pinupunasan ng pasang bimpo ang noo ng ina. Tiningnan ni Alessandra ang paligid. Wala man lang pinto, ang dingding ay manipis at ang sahig ay gawa sa pinagsamang karton at kahoy. Lahat ng gamit ay galing sa basurahan. Isang luma at sirang bentilador, mga pinggan na hindi magkakapareho at kalderong may punit ang hawakan. "Kuya po ang nagpapakain sa amin," dagdag ni Mia, na hindi pa rin sigurado kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Tumango si Alessandra at pilit na pinanatili ang kanyang emosyon. Wala siyang ideya kung anong klasing mundo ang ginagalawan ni Elias. At sa bawat segundo na naroroon siya, pakiramdam niya'y nabubunot sa pagkakabaon ang malalalim niyang paniniwala. Ang mundo pala ay hindi lang umiikot sa tama at mali. Minsan may gitna, minsan may dahilan. Pagka-uwi niya sa opisina kinabukasan, hindi pa rin siya mapakali. Inayos niya ang ilang CCTV footage. Pinanood ito muli. Hindi lang para masigurado kung gaano karaming beses nang nagnakaw si Elias, kundi para makita kung ano pa ang hindi niya naintindihan. At doon niya napansin ang isang detalye. Tuwing kukuha si Elias ng bigas, palagi siyang lumilingon, hindi lang para sa bantay, kundi para siguraduhin sa kabila ng kasalanan na wala siyang ibang masaktan. Palaging maingat, palaging tahimik, hindi sakim, hindi gahaman. Walang halakhak ng tagumpay, walang pagmamadali ng takas, tanging pag-iingat, tanging pangangalaga. Kinabukasan, pinatawag niya ang kanyang assistant. "Clarice, simulan mong hanapin ang mga karatig na barangay sa Bulacan. Kailangan ko ng listahan ng feeding programs at NGOs na active. Magbibigay tayo ng suporta sa mga bata." "Ma'am, bigla po ba tayong magpapalabas ng ayuda?"
Tumango si Alessandra. Hindi lang basta ayuda, pagbabago. At habang tahimik niyang ininom ang malamig na kape, isang bulong lang ang narinig sa loob ng kanyang isipan. Elias, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa mula sa araw na yon. Naging tahimik, ngunit matiyaga ang pagmamasid ni Alessandra sa mundo ni Elias. Sa halip na bumalik agad sa Makati at ituloy ang kanyang mga high-profile na deals, pinili niyang magtagal sa Bulacan. Likas sa kanya ang pagiging determinado. Pero ngayon, hindi para sa tubo ng negosyo, kundi para sa isang bagay na hindi niya kailanman inakalang papasukin niya. Ang pag-unawa sa buhay ng isang batang mukhang magnanakaw, pero sa bawat sulyap ay parang higit pa sa kanyang pagkatao ang nakatago. Hindi sapat sa kanya ang kaunting impormasyon. Gusto niyang malaman ang kabuuan. Kaya isang hapon muling bumalik si Alessandra sa looban. Hindi na siya nagpanggap. Suot ang simpleng blouse at pantalon, dala-dala ang isang lumang eco bag na may laman na ilang biskwit at gatas. Sinadya niyang kausapin ang mga kapitbahay ni na Elias. Ang una niyang nilapitan ay si Aling Bebang, isang matandang nagtitinda ng suka at itlog sa kanto. Manang, mahinahong bati ni Alessandra. Kilala niyo po ba si Elias? Oh, si Elias? Abay, kilalang kilala ko yon. Mula bata pa yan, masipag na. Kasama palagi ng nanay niya maglabas sa ilog. Tahimik lang yan, hindi mahilig makipagbarkada. Ayaw po bang nangyari sa pamilya nila? Tanong ni Alessandra, sinserong interes ang laman ng boses. Nagbuntong hininga si Aling Bebang. Ang tatay niyan, OFW dati. Umalis noong maliit pa si Elias. Pero mga 2 taon lang ang lumipas, hindi na muling nagpadala ni nagparamdam. Niwala ngang balita kung buhay pa ba o hindi. Saka ang nanay, yun ang tunay na martir. Kahit may sakit na, pilit pa rin naglalaban noon. Hanggang sa isang araw, hindi na makatayo. Ayan, bedridden na. Si Elias na lang ang tumayong padre de pamilya. Hindi na pumasok sa eskwela. Kahit matalino pa naman sana, tahimik si Alessandra habang iniintindi ang bawat salita ng matanda. Para siyang binabalatan, isa-isa, ng mga kwento ng sakripisyo ng binata. Hindi ito ordinaryong kabataan. Isa itong batang dinala ng buhay sa gitna ng isang bagyong hindi niya pinili. Wala na ngang kinikita ngayon. Dagdag ni Aling Bebang. Wala nang sideline si Elias. Saka madalas ko siyang nakikitang umiikot sa palengke. Parang may hinahanap. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa, pero halata mong hindi siya namamalimos. Laging tuwid ang tingin, pero may lungkot. Matapos magpasalamat, sumunod namang pinuntahan ni Alessandra ay ang karinderyang malapit sa palengke. Ayon sa isa sa mga kapitbahay, minsan daw ay naglalabada si Elias para sa may-ari ng karinderya kapalit ng pagkaing kanin at gulay. Ma'am, pasensya na po. Sabi ng matabang babaeng nagngangalang Bebeth, may-ari ng karinderya. Hindi po regular si Elias dito, pero minsan nagilinis siya ng mesa, naghuhugas ng pinggan. Hindi ko naman siya pinapasweldo talaga, pero binibigyan ko ng pagkain. Hindi rin siya tumatanggap ng pera. Baka daw isipin ko na may utang siya. Bakit po kaya ganun siya? Tanong ni Alessandra. Nakakunot noo sa pagkagulat. Ma-pride yung bata, ma'am. Pero hindi yung masamang pride. Yung tipong ayaw niyang kaawaan siya. Kapag tinutulungan mo siya, parang gusto niyang ikaw ang makinabang din. Tuwing pinapakain ko siya, tinutulungan niya akong maglinis ng lababo kahit hindi ko utos. Alam mo yung pakiramdam na kahit gutom, may dignidad pa rin? Sa puntong iyon, hindi na alam ni Alessandra kung ano pa ang pwedeng idagdag. Naramdaman niyang unti-unting hinuhubad ang lahat ng paniniwala niya tungkol sa mahihirap. Sa loob ng maraming taon, sa dami ng CSR projects, sa dami ng donasyon, ni minsan ay hindi niya tinanong kung sino talaga ang mga taong tinutulungan niya. Pero heto ngayon, isang binatang halos wala nang maibigay sa sarili, pero kaya pa ring ipaglaban ang danggal ng kanyang pamilya. Kinagabihan, muling bumalik si Alessandra sa bahay ni na Elias. Sa pagkakataong ito, si Mia mismo ang bumungad sa kanya, bit-bit ang tuyong labada. Tita Alessa, pasensya na po kung madumi pa rin dito. Nahihiyang bati ng bata. Walang problema, Mia. Nandito ako kasi gusto ko lang sanang makausap si Elias. Nandito pa siya. Hindi pa po, pero baka po mamaya. Namumulot pa po ng kahoy para sa lutuan namin. Pumayag siyang maghintay. Sa bawat minuto,
pinagmamasdan niya ang paligid. Tila ba bawat parte ng barong-barong ay may kwento ng pagdurusa, mula sa kinakalawang na lata sa bubong hanggang sa lumang tagpitarping kurtina sa loob. Ngunit kahit mahirap, malinis, may ayos, may dignidad, parang mismong refleksyon ni Elias. Maya-maya, narinig niya ang yabag mula sa labas. Si Elias, bitbit ang isang bungkos ng kahoy, basa ang damit sa pawis. Pagkakita sa kanya, natigilan ang binata, nanlaki ang mata at tila hindi alam kung dapat ba siyang matuwa o magalit. "Kayo po pala." "Pasensya ka na kung biglaan akong dumalaw," sabi ni Alessandra. "Sabay tayo mula sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung taano kita kakausapin pero gusto ko lang malaman kung kumusta ka." Tahimik si Elias. Ibaba niya ang mga kahoy at tumingin sa ina, na nooy nakatingin rin kay Alessandra mula sa banig. "Kayo po yung tumulong sa akin sa ospital nung nabalian ako, di ba?" Bulalas ni Elias. "Kayo rin yung may-ari ng tindahan." Tumango si Alessandra. Wala na siyang planong itago pa ang katotohanan. "Bakit niyo po ginagawa to?" tanong ni Elias. Hindi mapigilang maging matalimang boses. "Nahuli niyo na ako. Alam niyo na ang ginagawa ko. Bakit hindi niyo ako pinapulis?" Napayuko si Alessandra. Mahigpit na hawak ang handbag niya dahil ayoko nang magdagdag ng isa pang batang wala ng pag-asa. "Elias, alam kong mali ang ginawa mo, pero nakita ko kung para kanino mo ginawa yon. At mas nakita ko kung gaano ka pa rin kaprinsipyado sa kabila ng lahat." Tumahimik si Elias. Wala siyang masabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya hinuhusgahan kundi nauunawaan. Sa kanyang mundo na puno ng gutom, sakit at pangungutya, ngayon lang may tumingin sa kanya bilang isang tao. At si Alessandra? Sa gitna ng gabi at katahimikan, napagtanto niyang ang pinakamalalim na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa kakayahang makakita ng pag-asa sa mga mata ng isang batang tulad ni Elias. Madaling araw na naman. Katulad ng dati, mabigat ang hangin sa paligid ng bodega ng bigas sa Bulacan. Kahimik ang paligid ngunit dama ang tensyon sa bawat sulok ng compound. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap-kislap sa lamig ng hangin at ang kalangitan ay kulay abo, senyales ng papalapit na ulan. Sa isang sulok ng parking lot, nakaparada ang isang puting SUV. Nakapatay ang makina. Ngunit sa loob ay may dalawang katao, si Alessandra at ang kanyang driver na si Mang Lando. "Sigurado po kayo, ma'am?" tanong ni Mang Lando habang nakamasid sa relo. "Oo, huwag kang lalabas. Ako na ang bahala." Matigas ngunit kalmadong sagot ni Alessandra habang inaayos ang suot na itim na jacket. Mula pa kagabi, ramdam na niya ang pagbalik ng binatang si Elias sa likod ng bodega. Sa mga nakaraang linggo ay hindi ito nagpakita. Marahil ay naging alisto na sa bantay. Marahil ay sinadyang umiwas. Pero ngayong gabi, may kaibang kutob si Alessandra. Babalik ito. Bandang 3:00 ng madaling araw, muling gumalaw ang pader sa likod ng bodega. Mula sa siwang ay sumungaw ang payat na figura ni Elias. Pasan-pasan ang isang maliit na sako. Nakatakip ang mukha ng itim na panyo. Mabilis ang kanyang kilos ngunit maingat. Sanay na. Paulit-ulit ng ginagawa, pero ang hindi niya alam, hindi na siya nag-iisa sa dilim. Habang palabas na siya sa likod ng compound, bigla siyang nadulas sa pasang semento. Kumalabog ang katawan niya sa lupa at tuluyang nahulog ang sako. Napaniwi siya sa sakit. Nang sinubukan niyang bumangon, naramdaman niya ang kirot sa kanyang braso, ang parehong braso na minsan nang nabalian. "Aray," bulong niya habang pinipigilan ng paniiyak. Hindi pwede ngayon pa. Biglang may lumapit na babae sa dilim. Mabilis ang hakbang nito at bago pa man siya makalayo, ay inakbayan siya nito. "Teka lang, huwag ka munang kikilos. Mukhang nabalian ka," sabi ng babae. Nanlaki ang mata ni Elias. Ang tinig na iyon, hindi ito ordinaryo. May autoridad, may lambing, pero may bigat. Hindi niya kilala ang mukha, nakatago sa ilalim ng cap. Pero ang presensya ay hindi maikakaila. "Sino po kayo?" "Tumahimik ka muna. Kailangan kang madala sa ospital," mariing sabi ng babae habang kinukuha ang cellphone sa bulsa. "Lando, pumarada ka rito. Bitbitin natin siya." "Wag na po. Maawa po kayo. Wala po akong perang pambayad,"
bulong ni Elias habang pilit tumatayo. Hindi siya pinansin ng babae. Sa halip, tiulungan siya nitong tumayo. Sinikap nitong wag maipakita ang pagkabigla nang mapansing masyado ng maga ang braso ng binata. Hindi mo na kailangang magbayad, sagot niya. Ako ang bahala. Nang makarating sila sa ospital, agad na dinala si Elias sa emergency room. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari. Lasing sa pagod at dama ang sakit, pinilit niyang huwag ipikit ang mata. Ngunit nang iangat niya ang paningin, nakita niyang nag-aayos ng admission papers ang parehong babae. May pinirmahan ito sa resibo at agad ding lumabas. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Elias sa amoy ng antiseptic at puting liwanag sa kisame. Naroon ang nurse. Inaalalayan siyang kumilos. Kuya, may nagbayad na po ng bill ninyo. Nilagyan po kayo ng cast pero kailangan niyo pa ring mag-follow up. May iniwan pong pagkain sa gilid ng kama. Sabi ng nurse bago ito lumabas. Lumingon si Elias. Sa gilid ng kama ay naroon ang isang lunchbox na may mainit-init pang sinigang, isang plastik na baso ng tubig at isang simpleng papel na may nakasulat, "Magpalakas ka, A." Hindi niya alam kung bakit, pero para bang binagsakan siya ng mabigat na tanong. Sino si A? At bakit siya tinutulungan? Hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya umaasa ng awa. Ngunit na yung naranasan niya ito, yung hindi kailangang magpaliwanag, yung may biglang dadating na sagip kahit hindi mo hiningi, para siyang muling napaluha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakabigla. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas ay nakalabas na rin siya sa ospital. Hindi na siya muling bumalik sa bodega. Nangango siyang hindi na niya uulitin ang pagnanakaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa utang na loob. Ayaw niyang mabahiran ng kahihiyan ang munting respeto na naibigay sa kanya. Ngunit isang gabi, habang pauwi siya galing sa karinderya, may babaeng nakaabang sa tapat ng eskinita. Maayos ang pananamit at may hawak na eco bag. Nang makita siya, ngumiti ito. Elias, tawag ng babae. Napatigil siya sa paglakad. Pamilyar ang boses, pamilyar ang tindig. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong mukha ng babae. Ang matalas na mata, ang tahimik ngunit mapanlikhang ngiti. Kayo po, halos mahina ang boses ni Elias. Kayo po yung tumulong sa akin sa ospital, di ba? Tumango si Alessandra. Oo, hindi alam ni Elias kung ano ang mararamdaman. Hiyang-hiya siya, lalo na't alam niyang ito rin ang may-ari ng tindahan ng bigas. Hindi niya na kailangan itanong. Sa dami ng narinig niyang pangalan mula sa mga trabahador, alam na niya kung sino ang nasa harap niya. Bakit niyo po ginagawa to? Diretsyong tanong niya. Hindi niyo po ba ako ipatapulis? Nagnakaw po ako. Tumingin si Alessandra sa kanya. Saglit na natahimik. Elias, maraming taon akong namuhay sa paniniwalang ang lahat ng mali ay dapat parusahan, na ang bawat kilos ay may katapat na resibo. Pero nang makita kita, hindi bilang magnanakaw, kundi bilang kuya, bilang anak, doon ko lang naintindihan na hindi lahat ng mali ay galing sa kasamaan. Minsan galing sa pangangailangan. Nanatiling tahimik si Elias. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Pero sa sobrang bigat ng damdamin, tanging pag-iyak lang ang lumabas. Hindi siya sanay na may humahawak sa balikat niya at sinasabing, okay lang. Lalo't galing iyon sa taong may karapatang manisi pero piniling umunawa. Hindi mo kailangan tumakbo, Elias. Patuloy ni Alessandra, gusto kong matulungan ka. Pero hindi bilang limos, gusto kong mabuhay ka nang hindi ka nagtatago. Hindi dahil sa awa, kundi dahil karapat-dapat kang mabuhay ng may dangal. Dito tuluyang tumulo ang luha sa pisngi ni Elias sa unang pagkakataon. May lumapit sa kanya hindi para husgahan, kundi para yakapin ang kanyang katauhan. At sa dilim ng gabi, habang humahampas ang malamig na hangin sa mga yero ng barong-barong, isang binata ang muling nabuhay sa loob, hindi dahil sa bigas, kundi dahil sa pag-asa. Simula nang magpakilala si Alessandra kay Elias, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ng binata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa bawat araw na lumilipas, may mga munting himala na tila dumarating na lang nang hindi inaasahan. Isang tray ng itlog sa may pintuan, 2 latang gatas para kay Dondi, isang kahon ng bitamina sa tabi ng banig ng ina.
Walang pangalan, walang sulat, pero ang lahat ay dumarating tuwing madaling araw, tulad ng dati niyang pagsungkit ng bigas. "Kuya, may gatas nga naman!" Sigaw ni Mia isang umaga habang buhat-buhat ang isang grocery bag. Hindi na siya nagtaka. Tahimik lang siyang napangiti habang pinapanood ang kapatid na masayang ipinapakita ang bawat laman ng bag. May noodles, delata, sabong panlaba at kahit ilang biskit na alam niyang mahal sa tindahan. "Hindi ko na po alam kung sino ang nagbibigay," bulong ni Elias sa ina habang ipinapahid ng bimpo ang pawis sa leeg nito. "Pero sino man siya, anak, sana mapagpala siya." Sagot ng ina, mahina man ang boses ay puno ng pasasalamat. Lingid sa kanilang kaalaman, si Alessandra mismo ang personal na bumibili ng mga iyon sa supermarket. Pinipili niya ang mga produkto, inilalagay sa eco bag, at ipinapahatid kay Mang Lando sa 10 oras ng gabi. Ayaw niyang dumaan sa charity foundation o sa mga middlemen. Gusto niya ay diretso, simple at walang pangalan. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang kailangan niya ay ang katiyakan na hindi na muling magugutom ang pamilyang iyon. Ngunit sa kabila ng tahimik niyang pagtulong, ramdam pa rin niya ang paglalayo ni Elias. Hindi nito tinatanggap ang tulong ng harapan. Kapag sinusubukan niyang dalawin ito, palaging maiksi ang usapan. Palaging may dahilan upang matapos agad ang pag-uusap. Isang araw, nilapitan niya ito habang nasa karinderya, naglilinis ng mesa pagkatapos ng hapunan. "Elias," bati ni Alessandra habang dahan-dahang inilapag ang isang envelope sa mesa. "Ito ang kontrata para sa partial scholarship sa Technica School sa Maynila. Magandang oportunidad ito." Tumigil sa pagpuna si Elias, tumingin sa sobre, tapos tumingin sa kanya. Tahimik. "Ayoko po," diretso niyang sagot. Napatigil si Alessandra. "Bakit? Hindi po sa ayaw ko matuto, hindi po sa ayaw kong umasenso. Pero ayoko pong makulong sa utang na loob. Hindi ko po kaya. Baka isang araw may kapalit ang lahat ng ito. At baka hindi ko po iyon kayanin." Gusto sanang sumagot ni Alessandra ng madali, sabihin na walang kapalit ang tulong, na ito'y bukal sa loob. Pero alam niya na hindi ganoon kadali. Ang isang taong sanay mabuhay sa sariling sikap, kahit pa sa ilalim ng gutom, ay hindi basta-basta tatanggap ng limos. Hindi rin ito dahil sa kayabangan. Isa itong uri ng dignidad na hindi kayang bayaran ng kahit gaano karaming pera. "Walang kapalit, Elias," sabi niya sa mahinahong tinig. "Hindi mo kailangang bayaran nito. Wala kang utang. Wala akong hihingin. Isa lang ang gusto ko, ang makita kang may kinabukasan." Tahimik ulit si Elias. Ilang sandali pa'y binitawan niya ang basahan, umupo at tumingin sa envelope. Ngunit hindi niya ito kinuha. "Kung gusto niyo po akong tulungan, isang hiling lang, huwag niyo pong ipagkalat. Ayoko pong malaman ng mga tao na tinutulungan ako dahil sa awa. Kung balang araw man ay umasenso ako, gusto ko kung mangyari iyon dahil nagsikap ako. Hindi dahil may tumapik sa balikat ko at sinabing, 'Sige, tutulungan kita.'" Tumango si Alessandra. Ayos lang, walang makakaalam. Mula noon, naging mas maingat siya sa pagbibigay ng tulong. Lahat ng transaksyon ay pinadaan sa isang foundation na hindi nakapangalan sa kanya. Si Elias ay pinadalhan ng anonymous sponsorship para sa pagpasok sa technical school. Sa umpisa, part-time class lang ang pinasukan nito habang nagpapatuloy sa karinderya. Inigyan rin siya ng allowance na ipinasok sa isang bank account sa ilalim ng bagong savings program ng isang NGO. Walang pangalan ng Alessandra Ramirez. Walang koneksyon sa kanyang mga kumpanya. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumalakas muli ang loob ni Elias. Hindi niya ito ipinapakita ng labis, pero kitang-kita sa kanyang kilos. Sa tuwing naglalakad siya pauwi mula sa school, dala-dala ang mga modules at maliit na lapis. Palagi siyang may bit-bit na pagkaing take-out para sa mga kapatid. "Nakita mo, Nay, ito yung tinuro kanina. Gusto ko pong maging chef balang araw," kwento niya habang pinapakita ang larawan ng mga basic kitchen tools sa isang libro. "Chef?" Mumiti ang ina. "Abay, matagal ka nang marunong magluto ng lugaw, anak. Hindi ako magugulat kung ikaw na ang susunod na may restaurant." Ngunit sa bawat pagbabagong nangyayari, may parte pa rin kay Elias na hindi mapakali. May bahagi sa kanya na takot pa rin baka biglang magbago ang ihip ng hangin.
Baka ang lahat ng ito ay isang panaginip, kaya't nanatili siyang tahimik, mapagmatyag at masinop. Tila ayaw niyang masyadong mapalapit sa ideya ng ginhawa. Baka raw mas masakit kung bigla itong mawala sa panig ni Alessandra. Unti-unti ring siyang tinatablan ng sariling damdamin. Sa mga gabi na nakauwi na siya sa kanyang kondominium sa Makati, madalas ay pinagmamasdan lang niya ang mga lumang larawan ng kanyang kabataan. Yung panahong wala pa siyang yaman, wala pang negosyo, at tanging yakap ng ama ang mundo niya. Nung bata ako, tinuruan ako ng tatay kong huwag maniwala agad sa luha. Dahil madali raw itong pekein. Pero iba ka, Elias. Bulong niyang minsang mag-isa sa veranda. Hindi mo kailangang umiyak para maintindihan kita. Naramdaman kita sa katahimikan mo. At sa kabila ng layo ng mundo nila, isang binatang tagpi-tagping pangarap at isang babaeng sagad sa tagumpay. Unti-unti silang nagkakaroon ng kakaibang koneksyon. Hindi pa ito pagkakaibigan, hindi pa rin ito pagtitiwala. Pero ito'y isang uri ng paggalan na bihira sa dalawang taong mula sa magkaibang dulo ng lipunan. Isang gabi, habang pinapanood ni Alessandra mula sa sasakyan ang pag-uwi ni Elias, isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Mahigpit ang hawak niya sa manibela para may binubuong desisyon. Hindi ito titigil sa grocery bags, bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng manood lang. Hindi habang buhay ay tagapagmasid lang ako sa buhay niya. Ngunit sa pusod ng desisyong iyon, hindi pa niya alam na ang susunod niyang hakbang ay magbubunyag ng mas malalim na katotohanan. Isang hakbang na tuluyang magpapabago sa kwento nilang dalawa. Mainit ang sikat ng araw sa bodega ng Bulacan. Mas maaga kaysa karaniwan ay dumating si Alessandra upang suriin ang kalagayan ng branch. Gusto niya sanang hindi na muling bumalik sa lugar na ito sa ganitong paraan, tahimik, patagong tumutulong. Ngunit para sa kanya, responsibilidad niya na tiyaking maayos na ang operasyon ng tindahan at wala nang nawawalang supply. Hindi niya nais ulitin ang pagkakamaling hindi agad napansin ang pagsingit ng batang si Elias sa pagitan ng mga puwang ng sistema. Habang kausap niya si Mr. Paredes sa loob ng opisina ng bodega, biglang may lumapit na gwardiya, kumakatok at halatang natataranta. "Ma'am, sir, may nahuli po kami sa likod. May binatilyong suspect na naman. Bit-bit po yung sako ng bigas. Mukhang siya rin yung dating nagnanakaw." Hingal ng gwardiya. Napatingin si Alessandra kay Paredes. Pareho silang biglang natahimik. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag sa staff kung sino si Elias at kung bakit ito hindi pinarusahan. At na yung tila na ulit ang pangyayari, ramdam niyang hindi na ito simpleng bagay. Dalhin niyo siya rito, mariin niyang utos, sabay buntong hininga. Ilang saglit pa, pumasok ang dalawang gwardiya na hawak si Elias. May gapos ang kamay nito gamit ang nylon tie at may bahid ng galit at pagkalito sa kanyang mukha. Hindi siya nanlaban, pero hindi rin siya nagpaliwanag. Pagkakita niya kay Alessandra, biglang natigilan si Elias. "Kaakayo po?" bulalas niya, tilang hindi makapaniwala. "Bakit po kayo nandito?" "Elias, anong ginagawa mo?" Malamig pero hindi mapanuyang tanong ni Alessandra, nakatingin ng diretso sa kanya. "Naglalakad lang po ako sa gilid ng bodega. Galing po ako sa karinderya. Doon po ako dumaan kasi shortcut pa uwi. Hindi po ako kumuha." Paliwanag ni Elias, nanginginig ang boses. "Ma'am," singit ng gwardiya, hawak niya po tong maliit na sako. "Nahulog pa nga to sa damuhan nung kinorner namin siya." "Eh di ba siya ring po? Yung nahuli dati?" Malamang balik na naman sa dating gawi. Lumingon si Alessandra sa mga staff. Wala ni isa ang makatingin sa kanya. Lahat sila ay tila nag-aabang ng hatol mula sa bibig ng kanilang amo. Dama ni Alessandra ang bigat ng responsibilidad. Isang maling hakbang ay maaaring sirain ang tiwalang unti-unti niyang binuo kay Elias. "Bitawan niyo siya," utos niya sa mga gwardiya. "Ma'am, bitawan. Now." Unti-unting tinanggal ng mga gwardiya ang gapos ni Elias. Nakatingin lang ito kay Alessandra. Waring gulong-gulo sa nangyayari. Hindi niya maintindihan kung galit ba rito o naawa lang. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nasaktan siya, hindi sa katawan, kundi sa loob. "Elias," sabi ni Alessandra, "sumama ka muna sa opisina. Kailangan nating mag-usap." Sa loob ng air-conditioned na opisina ng bodega,
Naupo sila sa magkalayong silya. Tahimik si Elias, nakayuko at bakas sa muka ang sakit ng pagkakabintang. Hindi po ako nagnakaw, mahina niyang sabi. Hindi ko na po yun ginagawa. Nangako po ako sa inyo, sa sarili ko, sa mga kapatid ko. Hindi ko po kayang sirain yun. Pinitigan siya ni Alessandra. Sa loob-loob niya, gusto niyang paniwalaan ito. At sa totoo lang, alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Pero may bagay na kailangang malinawan. Bakit mo dala ang sako? Tanong niya, mahinahon. Dinala ko po yan pa uwi galing sa karinderya. Luma na pong sako yan na pinupuno ko ng mga lumang gulay at panakot sa daga. Hindi po yan galing sa loob ng bodega. Umiling si Alessandra. Dapat hindi ka dumadaan dito. Alam mong delikado. Wala po akong ibang daan pa uwi kung hindi ako makasakay ng tricycle. At wala po akong pamasahe kanina. Sagot niya, pinipigilan ang luha. Patawad po kung mukhang kahina-hinala. Pero hindi po ako magnanakaw. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa gitna ng kawalang ingay, marahang tumayo si Alessandra at lumapit sa mesa. Hinugot niya mula sa bag ang isang folder. Ang dating envelope na may kontrata ng scholarship na tinanggihan noon ni Elias. Ipinatong niya ito sa mesa, hindi bilang utos kundi bilang alok. Kung talagang ayaw mo nang may maghinala sa'yo, kung gusto mong bumangon ng buo, tanggapin mo na to. Hindi dahil kailangan mong bayaran ako, hindi dahil may utang ka, kundi dahil nararapat kang magpatuloy. Tahimik si Elias. Sa kanyang puso, may tinig na paulit-ulit na nagtatanong, kaya ko ba talaga? O kailangan ko lang tanggapin na ganito na lang ang buhay namin? Ngunit sa mga mata ni Alessandra, nakita niya ang isang bagay na wala siyang matagal nang nakita mula sa ibang tao. Paniniwala. Hindi awa, hindi tulong, kundi tiwala. Ikaw na mismo ang nagsabi, dagdag ni Alessandra. Gusto mong bumangon sa sarili mong lakas. Baka ito na yung simula noon. Dahan-dahang kinuha ni Elias ang folder. Hindi siya nagsalita, ngunit sa kanyang paghawak, dama ni Alessandra ang bigat ng desisyong iyon. Isang simpleng galaw na tumatawid mula sa nakaraan patungo sa posibilidad ng kinabukasan. Ma'am, mahina niyang sabi, halos pabulong. Pasensya na po sa lahat. Pasensya na po kung ginulo ko kayo. Tumango si Alessandra. Hindi mo ako ginulo, Elias. Ikaw ang nagpasilip sa akin sa isang mundong matagal ko nang tinatalikuran. At para doon, ako ang may utang na loob sa'yo. Pagkalabas nila ng opisina, nakatingin ang ilang empleyado, tila nag-aabang ng aksyon. Ngunit wala nang paliwanag na kailangan. Si Elias ay hindi na bilanggo, hindi na rin siya tago. Sa bawat hakbang niya palabas ng gate ng bodega, dala niya ang isang bagong direksyon. At si Alessandra, sa loob ng kanyang opisina, napaupo siya ng tahimik. Pinikit niya ang mga mata at hinayaang saglit na lamunin ng katahimikan ang sarili. Hindi pa tapos ang kwento, ngunit ngayong gabi, isang yugto ang formal na isinara. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang panibagong simula ng isang batang minsang itinuring na magnanakaw. Ngunit ngayon, isa ng estudyante ng pag-asa. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang insidente sa bodega, naging mas tahimik ang takbo ng buhay ni Elias. Wala na siyang naririnig na mga bulungan tuwing napapadaan sa compound. Wala nang mga matang mapanghusga sa bawat kilos niya. Ngunit sa kabila ng tila katahimikan, may bagyong bumubuo sa loob niya. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng desisyong tinanggap niya. Hawak niya ngayon ang oportunidad na kay tagal niyang inakanang imposibleng abutin, ang mag-aral. Sa unang araw ng klase sa technical school na pinili ni Alessandra, tahimik lang si Elias habang nakaupo sa pinakahulihang row. Suot niya ang simpleng polo at slacks na upinamigay ng isang NGO. May bit-bit na second-hand backpack at ilang gamit na sinadya niyang hindi bago, upang walang makahalata na may sumusuporta sa kanya. Ayaw niyang maging tampulan ng usapan. Gusto lang niyang matuto. Sa loob ng classroom, tinuruan sila ng basic food safety. Simple para sa karamihan ng estudyante, pero para kay Elias, parang panibagong mundo ang kanyang pinapasok. Chef, tanong ko lang po, sabay taas ng kamay niya, anong ibig sabihin ng cross-contamination kung di naman nagkakasakit ang tao kaagad? Mumiti ang guro. Magandang tanong yan.
Kasi ang kontaminasyon sa kusina, hindi palaging may sintomas kaagad. Minsan delayed, parang tiwala. Kapag nasira, hindi agad mararamdaman ang epekto. Pero darating at darating din. Natigilan si Elias. Hindi dahil sa sagot, kundi dahil sa bigla niyang napagtanto na ang sinabi ng guro ay tila direktang tumama sa kanyang sitwasyon. Ang tiwala. Ang tiwalang sinira niya sa sarili, sa lipunan at halos masira rin sa iilang taong naniniwala pa sa kanya. Ngunit ngayon, unti-unti, sinusubukan niyang buuin iyon. Isang gabi habang pauwi siya mula sa school, nadatnan niya si Mia at Dondi sa labas ng bahay. May hawak na ilang mga gamit pang-eskwela. Kuya, sigaw ni Dondi, may nagsabi po na isinali raw po kami sa scholarship para sa mga batang kalye. May school supplies po kami o... Napalingon si Elias sa loob ng bahay. Naroon ang isang babaeng sosyal ang bihis. Kausap ang ina niya na ngayon ay nakakaupo na sa maliit na silyang plastik. Bagamat hirap pa rin sa paghinga. Kuya, siya raw po yung tumutulong sa atin. Kausapin mo po siya. Sambit ni Mia habang hinihila siya papasok. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Alessandra. Nakatayo ito, may dalang folder na may mga papeles. At tahimik na ngumiti sa kanya. Hindi mo naman sinabi na pareho mong pinag-aaral ang mga kapatid mo habang pumapasok ka. Bungad nito. Kaya't tinulungan ko silang makapasok sa program ng Department of Social Welfare. Ayoko naman na ikaw lang ang may kinabukasan. Tahimik si Elias. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. Sa dami ng tulong na ibinibigay ni Alessandra, pakiramdam niya'y lumalaki ang utang na loob na hindi niya kayang suklian. Kaya't sa gitna ng katahimikan, huminga siya ng malalim. Ma'am, pwede po ba akong magsabi ng totoo? Tumango si Alessandra. Siyempre, hindi ko po alam kung kaya ko talaga to. Hindi po ako sanay na may ganitong klaseng atensyon. Hindi po ako sanay na tinutulungan ako ng isang taong hindi ko naman kadugo. May parte sa akin na takot. Takot na baka isang araw, lahat ng tumawala. Na baka isang araw, sabihin niyo na, tapos na Elias. Lumingon si Alessandra sa ina ni Elias at sa mga kapatid na ngayoy masayang nakikinig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elias at inilagay ang envelope sa mesa. Alam ko kung anong ibig mong sabihin at tama ka, hindi ako kadugo. Pero may mga pagkakataon sa buhay na hindi dugo ang basehan ng ugnayan. Minsan sapat na yung makita mo ang sarili mo sa ibang tao para malaman mong may responsibilidad ka sa kanya. Ma'am, salamat po. Pero sabay bitiwa ni Elias sa envelope. May isa po akong hiling. Anong hiling? Huwag niyo pong sabihing tinutulungan niyo ako sa harap ng ibang tao. Kung makakamit ko man ang pangarap ko, gusto ko po na makita ng iba na kaya kong abutin ito dahil nagsumikap ako, hindi dahil pinasan ako ng iba. Saglit na tumigil si Alessandra. Hindi siya nasaktan sa hiling, bagkus ay napahanga. Ang kahilingan ni Elias ay hindi para sa sariling ginhawa, kundi para sa dignidad na kanyang pinoprotektahan. Isang prinsipyo na bihira sa mga taong dumaan sa gutom at paghihirap. Kung yan ang gusto mo, Elias, igagalang ko, sagot ni Alessandra. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagtulong ay pagbibigay ng kapangyarihan. Minsan ito ay pagbabalik ng kung anong nawala, panahon, pagkakataon at tiwala. Mula noon, naging maingat si Alessandra sa kanyang papel. Siya ang tahimik na sponsor na hindi lumalabas sa larawan. Pinagpatuloy niya ang pagkilo sa likod ng tabing. Siya ang nagsimula ng bagong feeding program sa barangay. Siya ang naglunsad ng libreng workshop sa mga out-of-school youth. At siya rin ang nagrekomenda kay Elias sa isang kilalang chef na nangangailangan ng assistant sa kusina. Habang si Elias lumalalim ang kaalaman sa culinary arts, nagsimulang mag-experiment ng simpleng putahe, naging mas bihasa sa food presentation at naging isa sa pinakaaktibong estudyante sa kanilang klase. Sa tuwing uuwi siya, dala niya ang natutunan. Ginagawa niyang practice ang hapunan nila sa bahay. Kuya, ang sosyal ng sinigang mo ngayon Biro ni Dondi minsan habang umuusok ang mangkok sa lamesa. Ganyan talaga ang standard plating, Dondi. Huwag mo nga akong pinagtatawanan, natatawang sagot ni Elias. Sa simpleng tahanan na unti-unti nang nagkakakulay, naging malinaw na ang buhay ni Elias ay hindi na tulad ng dati. Hindi man siya lubusang malaya sa bigat ng kahapon, isa na siyang binata na may direksyon, may layunin, at may dignidad na piniling panindigan.
hindi sa ilalim ng ilaw ng kamera, kundi sa tahimik na anino ng sakripisyo. Lumipas ang 2 taon mula nang tuluyang tanggapin ni Elias ang tulong ni Alessandra. At sa panahong iyon, unti-unting nabago ang mundo ng binata. Mula sa batang kinakabahan palagi tuwing tatawid ng gate ng eskwelahan, siya na ngayon ang isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang estudyante sa loob ng kitchen lab. Bawat hawi ng kutsilyo, bawat timpla ng sabaw, bawat presentasyon ng kanyang niluluto ay may kasamang disiplina, pagkukusa at pagmamahal na hindi matutumbasan ng grado. Ang chef ay hindi lang tagaluto. Isa siyang alagad ng tiyaga, pasensya at konsensya. Sabi ng kanilang instruktor habang pinapanood si Elias na maingat na pinipilian ang rekado para sa araw na yon. Kaya kayong lahat, kung gusto niyong matutunan ang sining na to, tingnan niya si Elias. Tahimik lang pero may puso. Nahihiyaman, palihim lang nangumiti si Elias. Sa puso niya, hindi niya pa rin ganap na tinatanggap ang mga papuri. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala sa sarili, kundi dahil ayaw niyang mapuno ng kayabangan ang pusong pinanday ng kahirapan. Alam niyang nasa simula pa lamang siya ng mahabang paglalakbay. Sa loob ng mga buwan, patuloy siyang naging working student sa hotel kung saan siya pinanggap bilang assistant chef. Mula sa pagputol ng gulay hanggang sa paglilinis ng mga gamit sa kusina, inanggap niya ang bawat gawain ng may galang at dedikasyon. Hindi niya ipinagmalaki ang scholarship. Hindi rin niya kailanman binanggit kung sino ang nasa likod ng kanyang pag-aaral. Sa isip niya, sapat nang maramdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Linggo ng gabi, tulad ng nakagawian, naglalakad si Elias pauwi galing sa duty. Naka-shoulder bag lang siya, bit-bit ang natirang tinapay at ilang lutong ulam para sa pamilya. Pagkarating sa barong-barong, nadatnan niya si Mia na nakaupo sa labas, nag-aaral gamit ang isang tinaglumaang science textbook na binili nila sa ukay-ukay. "Kuya, yung digestive system, tinuro na sa amin kanina." Masayang kwento ni Mia habang ipinapakita ang ginuhit na larawan sa kwaderno. Talaga, kaya mo na ring ipaliwanag kung bakit palaging nagugutom si Dondi kahit kakatapos lang kumain? Biro ni Elias, at nagtawanan sila pareho. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang ina ni Elias, mas malatas na ngayon kaysa dati, dala ang baso ng tubig. "Anak, nagluto ako ng munggo. Ipagpainit mo na lang. Gamitin mo na rin yung bagong kalan na pinadala ng NGO kahapon." Napangiti si Elias. Hindi na siya nagtanong kung kaninong pirma ang nasa likod ng padala. Alam na niya kung sino. Hindi kailangan ng pangalan para maramdaman ang pagtulong. Sa bawat padalang hindi inaasahan, isang lumang bentilador, isang planggana, isang kilo ng prutas, naroon ang katahimikan ng isang pangakong tinutupad sa likod ng anino. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa hotel para sa training. Nagulat siya nang tawagin siya ng head chef habang naghuhugas ng kaldero. "Elias, come here. We need someone to handle the prep for the luncheon function sa kabilang ballroom. Yung executive chef ng branch mismo ang dadaan mamaya. Gusto kong ikaw ang mag-asikaso ng mga putahe sa gilid." "Sir, ako po?" tanong ni Elias parang hindi makapaniwala. "Yes, you've been consistent. Malinis ka magtrabaho, hindi ka umaangal, at may taste ka sa plate balance. Now it's time you learn responsibility." Hindi alam ni Elias kung paano magsisimula. Ngunit sa tuwing natatakot siya, naiisip niya ang mga panahong kinailangan niyang magnakaw ng bigas para lang may maipakain kina Mia at Dondi. Kung nalagpasan niya ang ganung klasing gabi, kayang-kaya niya ito. Buong araw siyang abala. Pinatong niya ang bawat sarsa sa gilid ng plato. Tinimpla ang bawat sausawan ayon sa tamang timpla, at tiniyak na walang sangkap na sobrang luto o kulang sa asin. At nang dumating ang executive chef at tikman ang kanyang gawa, isang tanong lang ang lumabas sa bibig nito. "Saan ka natuto ng ganitong disiplina?" Muling bumalik si Elias sa kanyang lingguhang gawi. Ang libreng cooking class para sa mga batang kalye, tuwing linggo sa barangay hall. Doon, gamit ang simpleng sangkap tulad ng sardinas, itlog at niswa, tinuturuan niya ang mga bata kung paano gawing masarap ang simpleng pagkain. Hindi siya tinatawag na Chef Elias. Tinatawag lang siya ng mga bata bilang Kuya E
At para sa kanya, sapat na iyon. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, may narinig siyang tumawag sa kanya. Elias, paglingon niya, naroon si Alessandra, nakasuot ng simpleng dress, bitbit ang isang paper bag. Kamusta ang klase sa hotel? Tanong nito, mumimiti. Maayos po, wala na pong nahuhuling magnanakaw. Biro ni Elias, sabay tawa. Tumawa rin si Alessandra. Alam mo, may balak ako, pero kailangan ko ang tulong mo. Hindi bilang binigyan ko ng pagkakataon, kundi bilang isang taong may kakayahan ng magbahagi. Anong klasing tulong po? Tanong niya. Gusto kong magsimula ng programa, feeding program, sa maraming barangay. Pero gusto ko hindi ito simpleng pamimigay. Gusto ko may kasamang dignidad. Gusto ko, ang mga tumatanggap ay natututo rin. At sa tingin ko, ikaw ang tamang tao para doon. Natigilan si Elias. Hindi dahil sa laki ng alok, kundi dahil naalala niyang dati, isa siyang batang kumukuha ng bigas sa dilim. Ngayon, siya na ang taong magdadala ng liwanag sa iba. Tumango siya. Kung makakatulong po ako sa paraan na yon, gagawin ko. Pero may kondisyon ako. Ano yon? Tanong ni Alessandra. Walang pangalan, walang spotlight. Basta makakain ang mga bata at matutong magluto. Sapat na sa akin yon. Ngumiti si Alessandra. Iyan ang tunay na lider. At sa gabing iyon, habang naglalakad si Elias pauwi, dala ang bagong misyon. Dama niya sa bawat hakbang ang bigat ng nakaraan na ngayon nagsisilbing lakas. Hindi na siya binatang lumalaban sa gutom. Siya na ngayon ang binatang gumigising sa pag-asa. Magaan ang mga araw para kay Elias. Hindi man marangya ang buhay, ramdam niya ang unti-unting pag-angat. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga kapatid niyang, si Mia at Dondi. Sa tuwing umuuwi siya mula sa hotel, inaabutan niya ang mga ito na abala sa kanilang mga takdang aralin. Habang ang kanilang ina ay nakaupo na ngayon sa labas ng bahay. Tanaw ang malayo. Hawak ang mainit na kape na minsan ay ipinapadala ng isa sa mga katrabaho ni Elias. Gabi ng linggo, nang umupo si Elias sa kanyang lumang cellphone upang magbasa ng mga mensahe sa group chat ng kanilang culinary class. Kasama roon ang mga kwento ng kasamahan niya sa kitchen na nagsimula na ring sumubok ng sariling food stall o online food orders. Isa-isang binabasa ni Elias ang mga tagumpay ng mga kapwa niyang dating underdog sa buhay. Nakangiti siyang tumugon ng encouragement. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas, biglang pumasok ang isang mensahe mula sa hindi kilalang number na naglalaman ng screenshot mula sa isang sikat na Facebook page. Nakalagay sa caption, "Former street kid and now hotel chef Elias Ramos, caught on CCTV, stealing rice before his rise to fame? Truth revealed?" Kasunod ng post ay isang lumang video na malinaw na kinuha mula sa CCTV ng bodega mahigit 2 taon na ang nakaraan. Si Elias, sa mas payat at marungis na anyo, ay makikitang lumulusot sa butas ng pader, buhat-buhat ang isang sako ng bigas. Walang audio ang video, pero sapat ang imahe upang maghasik ng gulo. Natahimik si Elias. Pakiramdam niya'y bumalik sa katawan niya ang bigat ng panahong iyon. Ang malamig na semento sa likod ng bodega, ang kaba ng bawat gabi, at ang mga sandaling hinahabol siya ng takot. Sa isang iglap, tila nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis na pumalat ang post. Sa loob lamang ng 2 oras, umabot na ito sa mahigit 30,000 shares, libo-libong komento at daan-daang memes. Ang ilan ay nagtanggol, pero karamihan ay naglabas ng galit. Akala mo kung sinong mabuting tao. Magnanakaw lang pala, kaya pala biglang umangat, galing sa nataw. Pinakain tayo ng sinungaling, i-unfollow na yan. Samantalang sa ibang sulok ng social media, nagsimulang lumitaw ang mga vloggers at content creators na tumatalakay sa istorya. Bawat isa may kanya-kanyang interpretasyon. May nag-interview sa ilang empleyado ng bodega noon. May gumawa ng timeline ng buhay ni Elias. At may nagsabing isa itong malinaw na halimbawa ng social media fraud. Nang dumating si Alessandra sa kanyang opisina kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang PR manager na si Louie. "Ma'am, trending na po si Elias. Number 2 sa Twitter.
Nakatag rin po ang isa sa mga kumpanya natin sa mga post. May mga nagsasabing alam daw natin ang lahat, pero tinakpan natin ang krimen. Tahimik si Alessandra, hawak niya ang cellphone at pinapanood rin ang parehong video. Sa kabila ng panghuhusga, hindi siya nagpadala sa emosyon. Alam niyang hindi ito ang oras ng paninisi. Hindi ito ang panahon ng pagtatago. Maghanda ka ng statement, pero hindi para sa kumpanya, utos niya. Para sa akin, personal. Hindi nagtagal, isang press conference ang ipinakda. Sa harap ng mga mamamahayag, sa loob ng isang simpleng function hall, lumabas si Alessandra at humarap sa media. Walang escort, walang tagapagsalita. Siya mismo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Alessandra Ramirez at ako ang may-ari ng Rice Supply Company kung saan nakuha ang footage ng binatang si Elias Ramos. Ang video na inyong nakita ay totoo. Hindi ito fake. Pero ang konteksto sa likod nito ay kailangang ilahad ng buong buo. Sumunod ang pagsasalaysay niya ng buong kwento. Mula sa mga araw na sinundan niya si Elias, sa unang beses niyang nahuli ito sa bodega, sa pagkakaalam niya kung bakit ginagawa ng binata ang pagnanakaw, at sa desisyon niyang hindi ito ipahuli, kundi tulungan. Hindi ko pinili ang katahimikan upang itago ang totoo. Pinili kong manahimik upang mabigyan ng dignidad ang isang batang pinilit ng gutom at desperasyon. Sa mga mata ng batas, oo, isang pagnanakaw iyon. Pero sa mga mata ng puso, isa itong pagsigaw ng buhay. Isang batang ayaw mamatay ang pamilya niya sa gutom. Habang pinapanood ito ni Elias mula sa loob ng kanilang bahay, hindi niya napigilang mapaluha. Sa kabila ng lahat, si Alessandra pa rin ang humarap sa mundo para sa kanya. Sa halip na siya ang magsalita, ito pa rin ang umako ng bigat ng paningin ng tago. Kinabukasan nagdesisyon si Elias na wag nang magtago. Sa harap ng kamera ng isang lokal na news channel, humarap siya. Ako po si Elias Ramos. Oo, ako yung nasa video. Hindi ko po itinatanggi, pero hindi ko po pinagmamalaki. Hindi ko po ipinagmalaki kahit kailan ang mga sandaling iyon, pero hindi ko rin po ikinahihiya. Dahil kung hindi ko po ginawa yun, baka po patay na ngayon ang nanay ko. O kaya nasa lansangan ang mga kapatid ko. Tahimik ang buong studio, walang script, walang tagasalita. Si Elias lang at ang kanyang boses. Ipinahayag niya ang kanyang pag-amin hindi para humingi ng awa, kundi upang ituwid ang kwento. Kung may kasalanan po ako, tinanggap ko na yon sa sarili ko. Pero naniniwala rin po ako na ang kasalanan ay may puwang sa pagbabago. At kung meron man po akong natutunan, yon ay ang dapat hindi mo ikahiya ang nakaraan kung ginamit mo yon para itama ang kinabukasan mo. Ilang araw ang lumipas, nag-iba ang tono ng mga tao. Mula sa galit, naging pag-unawa. Mula sa panghuhusga, naging paghanga. At sa viral post, unti-unting napalitan ang mga komento ng, hindi siya magnanakaw, isa siyang bayani ng tahanan. Salamat sa paalala, Elias. Ang bawat tao ay may kwento bago ang tagumpay. Chef Elias, salamat sa pagturo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng pagbabangon. Sa gitna ng bagong katahimikan sa kanyang tahanan, humarap si Elias sa salamin. Wala na ang dating takot sa kanyang mata. Wala na ang dating pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay isang binatang pinanday ng sakripisyo. At pinili pa ring lumaban, hindi sa kadiliman, kundi sa liwanag ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw mula nang lumabas ang emosyonal na panig ng istorya ni Elias sa media, nagsimula ang hindi inaasahang pag-agos ng suporta mula sa sambayanan. Sa social media, biglang napalitan ng pag-asa ang naunang galit. Ang dating mga meme na tumutuligsa sa kanya ay napalitan ng mga larawan niyang kasamang nagluluto sa mga batang lansangan. Mga quotes mula sa kanyang pahayag sa telebisyon at mga hashtags gaya ng hashtag bayani ng bigas, danggal hindi limos at hashtag chef ng pagbabago. Isa sa mga unang kumilos ay ang lokal na pamahalaan ng kanilang bayan. Sa isang pagtitipon sa covered court ng barangay, pinangunahan ng mayor ang isang seremonyang pagbibigay ng pagkilala kay Elias bilang Outstanding Youth Leader of the Year. Ang kwento ni Elias ay kwento ng maraming kabataan sa Pilipinas na pinilit ng kahirapan ngunit hindi nawalan ng dangal, wika ng alkalde. Sa halip na manatiling biktima ng sistema,
ginamit niya ang kanyang pangit na nakaraan upang magtayo ng isang bagong kinabukasan. Isa siyang huwaran. Tinanggap ni Elias ang plake ng pagkilala, suot pa rin ang kanyang simpleng polo at pantalon. Walang mamahaling sapatos, walang makeup, walang rehearsed speech. Nang tawagin siyang magsalita sa entablado, ilang segundo siyang nanatiling tahimik. Tiningnan niya ang kanyang ina sa likod ng audience. Si Mia at Dondi na masiglang nakaupo sa harapan at si Alessandra na tahimik lang na nakatayo sa isang gilid, may hawak na bottled water. Hindi ko po alam kung paano tatanggapin ang ganitong parangal, bungad ni Elias. Dahil sa totoo lang po, hindi ko inakalang may makakakita ng kahit anong mabuti sa ginawa ko noon. Ang alam ko lang po, kailangan naming mabuhay, kailangan naming kumain. At kung may kasalanan po akong nagawa noon, sana po'y pinatawad na ako ng langit. Dahil pinatawad ko na rin po ang sarili ko. Tumayo ang lahat para sa isang masigabong palakpakan. May ilang luha ang nanay na napapailing habang pinupunasan ng mata. May kabataan tila na himok na huwag na ring sumuko sa buhay. Hindi nagtagal, napansin na rin si Elias ng ilang mga media personalities at private institutions. Isang kilalang culinary school sa Maynila ang nagpadala ng liham kay Alessandra. We are offering Mr. Elias Ramos a full scholarship to our Advanced International Culinary Program in Paris. All expenses covered, inclusive of travel, accommodation, and living stipend. It would be an honor to train a young man with such remarkable resilience and character. Ipinakita ni Alessandra ang liham kay Elias sa opisina ng kanyang foundation, kung saan madalas na tumutulong na ngayon si Elias sa pagbuo ng community feeding programs. Ito na ang pagkakataon mo, Elias, sabi niya habang inaabot ang papel. Hindi lang to para sa'yo. Para to sa lahat ng batang umaasa na balang araw, may isa sa kanila na makakaabot din sa ganito. Tahimik na binasa ni Elias ang liham. Sa dulo nito, may pirma ng mismong founder ng culinary school na iyon sa France. Kilala niya ang pangalan. Nakikita niya sa mga librong binabasa niya sa library. Isa sa mga haligi ng modernong European cuisine. Napakalaking oportunidad nito. Dagdag ni Alessandra. At kung di mo tatanggapin, baka ako ang sumubok mag-apply. Ngumiti si Elias, ngunit hindi siya agad nagsalita. Pilit niyang nilulunok ang damdaming bigla na namang bumalot sa dibdib niya. Maya-maya, tumingin siya kay Alessandra at marahang tumango. Pupunta po ako, pero may isang kondisyon. Napakunot noo si Alessandra. May kondisyon na naman? Kapag nakabalik ako mula sa training na to, gusto ko pong ako ang manguna sa pagpapalawak ng mga community kitchen sa iba't ibang barangay. Hindi lang yung mga feeding program na isang beses lang. Gusto ko po ng training centers. Gusto kong turuan yung mga batang tulad ko dati. Paano magluto, paano tumayo sa sarili, paano magsimula. Hindi sumagot si Alessandra agad. Tumango lang siya at ngumiti. Pangarap mo na yan noon pa man. Tumulong nang hindi kailangang sabihing tumulong. Iyan ang tunay na serbisyo. Pagbalik ni Elias sa kanilang barong-barong, nadatnan niyang naghahanda na ang ina niya ng simpleng hapunan. May tinolang manok sa mesa, may konting prutas at tinapay. Lumingon si Dondi at agad siyang sinalubong. Kuya, sabi ni ate, may magandang balita raw po kayo. Umupo si Elias sa harap ng lamesa at tiningnan silang lahat. Ang dating sira-sirang tahanan ay ngayon ay maaliwalas na. Hindi man bago ang bubong, maayos na ito't hindi na tumutulo kapag umuulan. May ilaw na galing sa solar panel na ibinigay ng isang NGO at may maliit na bookshelf sa sulok na puno ng lumang libro. Totoo, aalis ako, sabi niya. Pansamantala lang, mag-aaral ako sa France. France, sabay-sabay nagulat ng tatlo. Opo, pero babalik ako. At kapag bumalik ako, magtatayo tayo ng kusina. Hindi lang para sa atin, kundi para sa iba pang mga batang tulad natin dati. Yung akala walang pag-asa, pero ang totoo, walang nagturo sa kanila paano mangarap. Muling bumalot ang katahimikan, pero sa katahimikang iyon, may init na nagmumula sa puso ng bawat isa. Wala sa laki ng bahay, wala sa dami ng pagkain, kundi sa pag-asang muling nabuhay at sa pangarap na hindi lang para sa sarili,
kundi para sa iba. Isang gabi, habang palabas na si Elias sa compound ng hotel para sa huling shift niya bago lumipad papuntang Paris, nakita niyang muli si Alessandra. Nasa loob ito ng SUV, binuksan ang bintana at mumiti. "Ready ka na ba?" tanong nito. "Hindi pa," sagot niya. "Bakit?" "Dahil ang isang taong may misyon, hindi kailanman talagang handa. Pero kahit hindi handa, kailangan pa ring lumakad. Kasi kung hihintayin mong maging sigurado ang lahat, baka maubos ang oras mo sa pag-iwas sa kinabukasan." Tumango si Alessandra. "Tama ka. Pero tandaan mo, kahit sa Paris, kahit sa gitna ng ibang mundo, hindi ka mag-isa. Nandito pa rin ako. Nandito pa rin kami." At sa ilalim ng mga poste ng ilaw sa kalye, sa gitna ng mga pagod na katawan at nakangiting puso, iniwan ni Elias ang isang tangako na mas matibay pa sa kahit anong pader ng kahapon. Babalik siya. At sa pagbabalik din iyon, hindi lang siya basta chef. Isa na siyang lider na dala ang kwento ng bawat batang minsang piniling manahimik, ngunit sa huli tumindig upang ipaglaban ang pag-asang kailanmay hindi nawala. Ilang ulit din siyang napapatitig sa cellphone, hindi naman naghihintay ng text, pero tila may hinahanap na kumpirmasyong maayos ang lahat. "Ma'am," wika ng kanyang assistant na si Clarice minsan, "okay lang po ba kayo? Ang tagal niyong walang break pero ngayon parang ang dami niyong iniisip." Mumiti siya ng tipid. "Okay lang ako. Siguro nasanay lang akong may kausap sa labas ng negosyo." Hindi na nagtanong si Clarice. Alam niyang may lalim ang tinutukoy ng kanyang boss. At sa bawat araw na lumilipas, lalong napagtatanto ni Alessandra na ang pagkatao ni Elias ay hindi lang nagbigay liwanag sa batang lansangan, kundi maging sa kanyang sarili. Isang negosyanteng matagal nang ikinulong ang puso sa takot, pagkontrol at takot na masaktan. Habang si Elias ay nagsisimula na ng kanyang bagong buhay sa Paris, si Alessandra naman ay nahaharap sa isang pagbabago sa loob na hindi niya inaasahan. Sa mga nagdaang taon, nasanay siyang ikutan ang mga lungsod sa piling ng mga negosyante, dumalo sa mga international conference at lumaban sa merkado na puno ng matatalim na tao't diskarte. Ngunit na yung si Elias ay wala na sa kanyang paningin. Napansin niyang may puwang sa puso niya na hindi basta kayang punan ng mga numere sa accounting sheet o ng mga tagumpay sa boardroom. Sa unang linggo pa lamang ng pag-alis ni Elias, madalas na hindi siya mapakali. Minsan sa opisina, habang abala ang lahat sa mga report at logistics, bigla na lang siyang lalapit sa bintana, titingin sa kalye, parang may inaabangan. Isang Sabado ng umaga, napagdesisyonan niyang dumalaw sa isa sa mga unang feeding centers na itinatag nila sa tulong ni Elias. Walang media, walang photographers, walang mga press release. Si Alessandra, sa simpleng puting blouse, jeans at cap, ay naupo sa isang bangkito habang pinapanood ang mga batang kumakain ng lugaw sa tabing kalsada. "Gusto niyo po ng sabaw, ate?" tanong ng isang batang babae na bitbit ang maliit na kutsyaron. Ngumiti si Alessandra. "Sige nga, kikman ko nga kung masarap." Napangiti ang bata. "Gawa po yan ni Kuya Noel. Tinuruan daw siya ni Kuya Elias. Sikat po yan dito. Dati po siyang, ewan po, pero sabi nila, hindi raw maganda ang nakaraan niya. Pero ngayon sobrang bait niya." Napatingin si Alessandra sa bata. Parang sinampal ng hangin ang kanyang alaala. Mas risky po ang mabuhay sa mundong iniikutan lang ng tubo. Hindi tayo mawawalan kung magbibigay tayo. Ang totoo, mas lalo tayong magiging totoo sa kung bakit tayo nandito. Nagbebenta tayo ng bigas hindi lang para pagkakitaan, kundi para pakainin ang bansa. Tahimik ang silid. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, narinig nila si Alessandra na hindi nakatuon sa tubo kundi sa layunin. Nang matapos ang meeting, bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang lumang picture frame ng kanyang ama. Matagal na tong nakapatong sa sulok ng mesa, isang retrato ng isang lalaking simpleng nakangiti habang may bitbit na sakong bigas sa kanyang balikat. "Pa," bulong ni Alessandra, "kung nandito ka lang sana." Marami palang hindi alam ang mga taong nakapaligid kay Elias. Pero sapat na ang iniwan nitong bakas upang magpatuloy ang tiwala. Pagbalik niya sa opisina, agad niyang pinatawag ang Board of Directors. Sa mismong meeting,
Inilahad niya ang panukala. Starting next quarter, sabi ni Alessandra, magkakaroon tayo ng permanent division na tututok sa grassroots programs. Libreng bigas, edukasyon para sa karinderya workers at training para sa mga bata sa kalye. Hindi na ito seasonal CSR. Gagawin nating bahagi ng business model. Nagulat ang ilang board members. Ma'am, pasensya na po, pero hindi po ba masyadong risky ito? Lugi po tayo sa Q1 ng feeding drive sa Pasig. Kung paulit-ulit po ang mga ganyan, baka maapektuhan ang bottom line natin. Puna ng isa. Ngunit tumayo si Alessandra. Siguro matagal mo na akong sinabihan na bumalik sa tunay na dahilan kung bakit nating sinimulan to. Kinagabihan, nag-email siya kay Elias. Hindi siya madalas mag-email, mas sanay siyang tumawag, magpa-meeting o mag-text. Pero ngayong malayo na si Elias at walang kasiguraduhang mababasa agad ito, pinili niyang ilagay sa titik ang isang damdaming matagal na niyang hindi na ipapalabas. Dear Elias, kumusta ka na sa Paris? Naiisip ko kung gaano kalamig diyan tuwing gabi. Sana hindi ka pa ring nagpapalipas ng kain para lang makatipid. Sana natutulog ka pa rin ng maaga kahit alam kong busy ka sa training. Dito, marami nang nagbago. Yung mga programang sinimulan mo, lumalaki na. Yung mga bata na tinuruan mong magluto ng lugaw, ngayon tinuturo na rin nila sa iba. Parang apoy na hindi mapapatay. Napapaisip ako, ganito pala yung epekto ng isang taong seryoso sa pagbabagong gusto niyang makita sa mundo. Elias, sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin. Hindi mo ako tinuruan magluto, pero tinuruan mo akong makinig. Sa sarili, sa ibang tao, at sa mga tinig na dati ay pinipili kong hindi pakinggan dahil masyado akong abala sa mga dapat asikasuhin. Maraming salamat. Hindi ko alam kung kailan kita muling makikita. Pero sa oras na iyon, gusto kong sabihin mo sa akin kung anong gusto mong itayo. At pangako ko, tutulungan kita, hindi bilang mayamang negosyante, kundi bilang kasama sa layunin. Ingat ka palagi, hindi ka man dito ngayon, pero damang-dama ka namin, lagi. Pagkasend niya ng email, sumandan si Alessandra sa kanyang upuan at napangiti. Hindi pa man natatanggap ang sagot, alam na niya ang magiging tugon. Hindi na niya kailangang marinig ito. Dahil kahit saan man naroroon si Elias, tiyak niyang pareho pa rin sila ng direksyong tinatahak. Ang landas ng paglilingkod, ng pag-asa at ng pag-ibig na hindi kailanman binanggit, pero nanatiling buhay sa bawat hakbang ng kanilang pagbabago. 3 taon makalipas ang pag-alis ni Elias patungong Paris. Isang bagong kabanata ang unti-unting nabubuo, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong komunidad na minsang naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon. Marami na ang nagbago. Ang dating bata na palihim na kumukuha ng bigas sa likod ng bodega ay ngayon ay isa ng ganap na chef na may sariling paninindigan, pangalan at panata. Isang araw ng Abril, sa gitna ng isang mainit ngunit masayang hapon, nagtipon-tipon ang mga residente ng Barangay San Agustin. Sa isang mas malaking barangay hall na bagong tayong donasyon ng pribadong sektor, naglalakad ang mga bata at matatanda, may dalang upuan, pagkain at musika. Hindi ito ordinaryong pagtiipon. Ito ang opisyal na pagbubukas ng isang proyektong matagal nang pinaplano, ang Ellie's Rice Bowl Community Kitchen and Learning Center. Sa likod ng entablado, nakapaskil ang malinis at modernong logo, isang mangkok na may palay na pinaliligiran ng mga kamay ng bata at matanda. Sa ilalim nito ang pangalang Chef Elias Ramos at ang tagline, pagkain na may dangal, kaalaman na may direksyon. Pagdating ni Elias sa lugar, hindi na siya sinasalubong ng hinala kundi ng mga yakap at palakpak. Suot niya ang kanyang puting chef's coat na may simpleng burdang pangalan sa dibdib. Wala siyang alalay, walang kamera, walang media. Pinili niyang gawing tahimik at lokal ang pagbubukas ng proyektong ito. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa kanya, kundi para sa mga batang tulad ng kanyang dating sarili. Mga batang naniniwalang hindi na sila makakaalis sa siklo ng kahirapan. Kuya Elias, sigaw ng isang batang lalaking may hawak na apron. Pwede po ba akong sumali sa class mamaya? Pwede,
Pero kailangan mong hugasan yung kamay mo ha. At dapat ayusin mo ang chopping mo. Ayoko ng gulay na masyadong malalaki. Biro ni Elias habang tumatawa. Sa loob ng center, mayroong maliit na kusina na may 6 na cooking stations. Isang reading corner para sa mga recipe books. At isang whiteboard kung saan nakasulat ang Lesson 1, Lugaw na May Puso. Sa tabi nito, may listahan ng mga pangalan ng mga batang sasailalim sa unang batch ng culinary workshop para sa mga out-of-school youth. Habang binibisita ni Elias ang bawat sulok ng center, lumapit sa kanya si Mia na ngayon ay dalagang estudyante ng social work. Bit-bit nito ang isang folder na may listahan ng mga bagong aplikante sa programang pangkabuhayan. Kuya, ang dami na pong gustong sumali. Karamihan po nanay ng mga batang kasama natin dati sa feeding program. Gustuhin nilang matuto magluto para makapagtayo ng maliit na karinderya. Tumamo si Elias. Magaling, maghanda tayo ng separate workshop para sa kanila. Yung mas practical, budget-based cooking, kung anong kayang iluto ng 100 piso pero 3 tao ang mabubusog. Nakangiti si Mia habang sinusulat ang sinabi ng kapatid. Hindi siya makapaniwalang ang kuya niyang minsang umuwing may basang sapog ang bigas ay ngayon ang nagdidisenyo ng mga aralin para sa komunidad. Maya-maya, dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba rito si Alessandra, suot ang puting linen dress. May dalang simpleng buke ng bulaklak. Tahimik siyang lumapit kay Elias na nooy nag-aayos ng mesa sa gilid. Pasensya na, late ako, bati niya. Walang problema, wala namang protocol dito. Basta may dala kang tinapay, okay ka, sagot ni Elias habang nakangiti. Wala akong tinapay, pero may dala akong bagong plano, sabay abot ng folder. Binuksan ito ni Elias. Sa loob, may architectural plan para sa isa pang branch ng Ellie's Rice Bowl, ngunit sa mas liblib na lugar, sa bayang palaging binabaha at maraming dropout sa elementarya. Gusto mo bang dalhin doon ang susunod mong klase? Tanong ni Alessandra. Gusto ko, pero hindi ako uupo lang sa opisina at mag-aantay. Ako mismo ang pupunta roon, tutulong magtayo. Gusto kong maranasan ng mga bata roon yung naramdaman ko dito. Hindi yung may dumarating na bayani, kundi yung pakiramdam na kaya nilang maging sarili nilang bayani. Natahimik si Alessandra. Pinagmasdan niya ang binatang minsan niyang hinuli sa bodega. Ngayon, isa na itong leader. Hindi lang sa proyekto kundi sa isang pangarap na lumalawak pa. Sa gabi, matapos ang programa, naupo si Elias sa labas ng center. Bitbit niya ang isang tasa ng kapeng barako at pinagmamasdan ang mga bata na hindi pa rin nauubusan ng enerhiya sa paglalaro. Sa tabi niya, dumating si Dondi na ngayon nasa high school na at isa sa mga volunteer sa kitchen. Kuya, wika ni Dondi, bakit po Ellie's Rice Bowl ang pinangalan mo? Hindi ba mas okay yung Chef Elias Foundation? Napangiti si Elias dahil hindi ito tungkol sa Chef Elias. Hindi ito tungkol sa pangalan. Yung rice bowl, simbolo yun ng buhay. Lahat ng pamilya may ganon sa mesa. At gusto kong ipaalala sa lahat na hindi kailangan maging mayaman para magbigay. Minsan, isang mangkok lang ng lugaw. Basta may respeto, sapat na para simulan ang pagbabago ng isang tao. Sagot ni Dondi, parang dati lang tayo, isang lugaw tapos may ngiti na si nanay. Tumango si Elias, at ngayon hindi na lang tayo ang kumakain, tayo na ang naghahain. Kinabukasan, bago pumasok si Elias sa center, may natanggap siyang sulat mula sa France. Isa sa mga naging kaklase niya sa culinary school ang nagpapadala ng imbitasyon para sa isang joint project, isang fusion restaurant na maglalagay ng Pinoy cuisine sa gitna ng Paris. Ngunit sa dulo ng liham, may isang linya na sinadyang ipaalam. You don't need to be here to be great, Elias. Greatness has already followed you home. Tinupi niya ang liham at pinasok sa bulsa. Hindi pa panahon. Hindi pa rito natatapos ang misyon niya. Marami pa siyang kailangang turuan, pakainin at hikayatin. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalawak ang kanyang paninindigan. Hindi na siya binatang takas sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag na gumagabay sa mga batang dating katulad niya. Gutom, takot at nawalan ng tiwala sa sarili. Sa kanyang kusina, sa bawat sangkap,
sa bawat sahog at sa bawat mangkok ng lugaw na may dangal. Ipinapasa niya ang kwento ng buhay na minsan ibinagsak ng mundo, ngunit ngayon ay nagsisilbing haligi ng pag-asa para sa buong bayan.